Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like ang nasisense ko na energy mo dito, andun yung mga bagay na natutunan mo sa mga nangyari sa buhay mo. And may mabuti at magandang naitulot yun kasi marami kang nakuha na bago at mas na-improve mo pa yung sarili mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na andun yung pagmamahal na gusto mong ibigay sa sarili mo, sa mga taong nasa paligid mo, and some of you naman pwedeng may tao na gustong iparamdam yung totoong pagmamahal para sa'yo. Meron ditong blessing na ibibigay sa'yo or ikaw yung magbibigay. Some of you naman pwedeng magsisimula na bagong career or papasukin na uugnay or connected sa financial. Nakita ko dito na you're trying to remove the pain kasi andun naman yung pagmamahal pero may mga nangyari sa buhay mo na nasaktan ka and nandun yung you feel broken inside of you kasi andun yung iniyak mo to and sadness. Ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw yung mga nangyari sa buhay mo at nagkakaroon na rin ng bagong idea kung ano yung mga dapat mong gawin at umpisahan. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo para mabago yung mga dapat baguhin, simulan yung mga dapat simulan, at handa ka ng umikot yung mundo mo dun sa gusto mo on your own way na magagawa mo sa buhay mo. Pero nandun sa point na hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan na sitwasyon, pwedeng tao. Some of you naman, you want to save and secure yung financial mo, makapag-ipon. May nangyaring pagsisinungaling. Some of you naman, you're trying to risk something here na pwedeng makatulong dun sa nangyari sa buhay mo. You need to listen to your intuition. Some of you naman, pakinggan mo yung inner self mo, yung inner divine mo. And nakikita ko dito na you're keeping it to yourself kung ano yung mga bagay na gusto mo lang para sa sarili mo at ayaw mong ipaalam sa iba. Clarify natin ang King of Cups. The Chariot and the Hierophant. Nakikita ko dito na may parating na alam mo naman sa sarili mo kung ano yung makakabuti dun sa sitwasyon na yun. And marami kang natutunan pagdating sa pag-ibig. Some of you naman itong taon na tong parating para sa'yo na magmamahal ng tunay, ito yung nakalaan para sa'yo. Clarify natin ang Three of Swords.
Page of Cups and King of Swords. I feel like yung nakikita ko dito, may mga pangarap ka pang gusto mong matupad. Ngayon, mas natuto ka na-realize mo yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Yung mga pangarap mo. Kung ano yung mga nagpalungkot sa'yo, you're keeping it to yourself na lang. And gawin yung mga bagay na pwedeng makatulong dun sa sitwasyon at yung mga pangarap mo na maumpisahan mo. Clarify natin ang The Magician. The Lovers and the Moon. Nakikita ko dito yung ginagawa mo para dun sa mga gusto mo. Pwedeng pagmamahal sa sarili. May mga tinatago ka lang sa sarili mo na ayaw mong ipaalam sa kahit sino. Pwedeng nangyari dun sa nakaraan or kung ano yung nararamdaman mo. Clarify natin ang Seven of Swords. Page of Swords and the Star. Nakita ko dito na meron ditong communication na parating. Hinihiling mo rin talaga to or pinagdarasal mo. Magkakaroon ng linaw lahat ngayon sa'yo yung mga nangyari. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Ace of Pentacles and the Sun. I think meron dito na darating para sa'yo na blessing na ikakasaya ng puso mo. Ace of Pentacles and Ace of Pentacles. O, diba? Blessing para sa'yo yan, oh. Healing and happiness na darating para sa'yo. Magiging okay lahat. Clarify natin ang Ace of Swords. Two of Wands and Justice. May mga pinaplano ka dito, pero tinitimbang mo pa kung kailan mo pwedeng simulan kasi may mga idea ka na kung paano. Clarify natin ang Four of Pentacles. Queen of Pentacles and Four of Wands. Nakita ko na meron ditong tao na kumbaga nag-invest siya. Ginawa niya lahat. Binigay niya yung makakaya niya doon. And some of you pwedeng magkakaroon ng pag-aayos, ng reconciliation, reunion, magkikita, mag-uusap, and maglalaan ng panahon at oras. Kasi mahalaga sa'yo to secure yung kung ano man yung gusto mo pang ayusin. Clarify natin ang The High Priestess. Five of Pentacles and Six of Pentacles. I think andun yung sometimes sa sobrang bait mo. Alam mo yung binibigay mo lahat ng makakaya mo. Kung ano yung meron ka, isi-share mo yun. And to the point na halos nauubusan ka na. Pero okay lang para sa'yo yun dahil naibigay mo naman eh. Nakatulong ka naman eh. Some of you naman, you feel sad kasi andun yung ginawa mo lahat ng makakaya mo. Pero, syempre may mga sitwasyon talaga na hindi natin mapipilit. Kahit na binigay mo na lahat. You need to listen to your inner self. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Creative project.
Your soul longs to express itself in creative ways. We're guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited and reignites passion toward your life. Ang mensahe ng yung gabay na yung creative project, kung ano yung pinaglalaan mo ng panahon, oras, it will help you to boost your energy. Minsan kasi naglalaan tayo ng panahon doon kasi masaya tayo sa ginagawa natin. Napapamahal tayo doon. And kung ano yung mga bagay na gusto mo, desire ng puso mo, follow your heart. As long na masaya ka doon at wala ka namang nagagawang mali. Magdasal ka lang palagi at gawin mo yung makakaya mo sa bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Aquarius. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.